Halos sabay-sabay nga naubos yung stock ko ng shawarma, yung nachos, pati na rin nga yung chicken popper. Yung chicken burger, pati na rin nga yung pastil. Nagsabay-sabay na nga siya na mauubos na. Hindi pa naman naka-duty si Geraldine para sana tumulong nga sa akin. Kasi face-to-face siya sa school nga nila. So yun, kailangan kasi bago nga mag alas 12, makapag-stock na nga ako para kung may o-order man, meron akong ibibigay. Kaya maaga pa nga lang nga akong kumikilos dito nga sa kusina. Bukod pa nga maaga ding dumating yung pinadeliver ko na mga karne galing nga ng Binyan. Then meron nga parcel na dumating nga sa akin. Hininto ko na muna nga yung ginagawa ko. Nag-break lang ako saglit. Para i-open naman yung parcel ko na dumating. Case nga to ng cellphone kasi yung luma kong case nangingitim na nga. Alam nyo ba kung hindi pa pinunato nila Jinea at saka ni Gerald, pati na rin nga si Gerald, hindi pa talaga ako bibili. Kasi nga nagagandahan nga ako sa lumang case na yun. Rubberized nga siya kapag ka nahuhulog nga yung cellphone ko. Wala talagang nangyayari. Although meron naman akong mga case na mga nakatabi pa nga pero hindi kasi siya kulay yellow kaya umorder na naman ako ng panibago. Yun nga, yellow syempre yung kinuha ko. Nung nakita nga nila yung style ng case na kinuha ko, dapat daw mayroon pa daw ngang pipino sa likod para tatak biryani nga daw kasi lemon nga yung nakalagay. Sabi ko nga sa kanila kung meron lang din talaga yun talaga yung kukunin ko. Tinawanan na nga lang nga nila. Kinahaponan nga si Charlie nga pumunta dito sa shop namin. Kasama nga niya yung kapatid nga niya. Araw-araw talaga iba nga yung kasama nga niya. Naka 1 month na rin nga yung coffee bean na nag-ooperate nga dito sa shop. Nagkaroon nga sila ng photo booth. Kaya yung mga kumain nga nung time nga na to, syempre nagpapapicture din sila. Kung ano-ano na nga yung mga nabili nga ni Shirley sa pagtatambay nga niya dito kasi nga pinapatikim nga niya sa kapatid nga niya. Lalo na nga yung mga snack. Then yung isa naman naming customer na mahilig nga kumain ng biryani nga dito. Natutuwa nga ako sa kanya kasi kapag bumibili nga siya dito ng beef biryani, kahit maanghang na nga yan, nagpapa-add pa siya ng sobrang anghang pa dahil gusto talaga niya yung maanghang. Kaya yung ginawa ko nga bago ko nga isinerve sa kanya, yung kalahati nga ng sili tinadtad ko at nilagay ko doon sa chicken biryani na in-order niya. Maya-maya naman si Janisa, tumawag nga siya sa akin at nagpapa-deliver nga siya ng beef biryani. Dahil nga sa lagi niyang pagkain dito sa store nga namin, naging magkaibigan na nga kami sa Facebook. Siguro nung time nga na to, tinamad nga sila kaya hindi na siya nakapunta nga dito sa shop. Dito lang din naman sila nakatira sa may bayanan, halos walking distance lang din. Meron din nga silang sariling shop dito nga sa bayanan. Yun, nagre-repair nga sila ng cellphone, then nagtitinda na rin sila ng mga cellphone accessories. So yun nga, isa nga sila sa mga dahilan bakit hindi namin hinahaluan nga ng pork yung itinitinda nga namin dito. Kahit sila Erica, hindi rin sila nagtitinda. Dahil nga sa kanilang mag-asawa, yung ibang Muslim nga, nagtitiwala nga sila na kumain nga dito sa amin. Dito kasi sa may bayanan, marami ding Muslim na mga nakatira. Kahit nga pagluluto ng kahit anong parte nga ng baboy sa kusina, hindi talaga namin ginagawa. Kasi dati merong nagpa-deliver nga sa amin at tinanong nga niya ako kung ano ba yung iniihaw ko sa grilling namin. Sabi ko nga sa kanya, manok lang at wala nga kaming ibang iniihaw nga doon. Mga alas 9 naman ng gabi, nakakuha na nga kami ng time para maghapunan. Kung minsan nga nahihirapan talaga akong mag-isip ng mauulam nga namin. Kaya nung time nga na to, sabi ko kila Jinea, mag-ready na lang sila ng pastil kasi nga yun na nga lang yung uulamin nga namin. Minsan nga bumibili na lang din kami ng lutong ulam kapag wala talaga akong maiisip na kung ano yung lulutuin. So itong gabi nga mabenta nga yung fried chicken namin at yung inasal. Then meron nga couple na kumain nga din dito. Sinubukan nga nila yung chicken inasal nga namin, pati na rin nga yung chicken biryani. So yun nga, nag-add din nga sila ng nachos. So yun ang kalagitnaan nga ng pagkain nga nila. Pumunta nga sila dito sa counter kasi nagpa-take out nga sila ng isa pang chicken biryani, fries, pati na rin nga burger. Then nung nag-post nga ako sa page namin sa NSP Biryani, nag-comment nga siya doon. Siyempre ako tuwang-tuwa rin naman ako kasi nga positive feedback naman yung comment niya. Bukod pa nga doon, ang dami nga nilang itinake out nga na pagkain. So yun nga, shout out sa'yo Ma'am Michi Baila. Thank you so much. Pati na rin po sa kasama ninyo. So yun nga, habang inaayos nga ni Jinea, pati na rin nga ni Gerald yung for take out nga nila, napapunta nga ako dito sa kusina. Sinilip ko nga sila kung ano yung ginagawa nila kasi naririnig ko nga silang nagtatawanan. Yun nga kasi may isinulat nga si Jinea dun sa pang take out nga na box na ginamit nga niya para dun sa burger. Ito naman ginamit niya. Biryani, burger, and fries and drinks. Thank you. Ano ko naman pinagagawa niya? Tama na yun. Huwag na kayo masaya. Okay. Lahat yan ginawa. Kaming dalawa lang ni Gerald yan. Ito lang yan sa NSP. Ang hindi pumunta may koto. Michael Toki. Tama na number to? Chicken burger po, take out. Okay na po lahat. Ako ano. Salamat. Thank you po. Doble mo kaya ng ano? Plastic. Kuya, ito po isa pa pong plastic, oh.
Waitress naman siya for today's video. So yan na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babu!